Alright mga kabsat, nandito tayo kay Attorney Claire Castro, asang mga favorite attorney natin sa to. Ang topic niya, mga mambabatas na tagpo ang nagsisinungaling si Senator Amy. Nako, ito rin yung access ko, no? Talagang kwatsa. Ito, pag-usapan natin. Attorney Claire, pasok. Sabi ko, baka nagkamali ako ng topic eh. Baka nagkamali ako ng saan ako dapat pumunta. Easy Guard 12, Baby Chads, Texivilla 11, and the Shani Rocks, Joy Canonisado, Christian, Wait lang. Madios, Tuazon, Garn. Tama ba? Pass forward. Pero meron kami dati pinuntahan dyan, hindi Gold Coast eh. Ano yun? Queensland. Right? Wait lang. Tarlac, Edgar Dungo, Isabel Bamba, painting, no? Mas lalong nagpainting na daw para, di ba? Natikap natin ito kahapon, pero may mga senador pa ang nagpasinungaling sa kanyang sinabi, mga ka-clear. Dahil bakit, attorney? walang usapan tungkol sa impeachment. Pero mga clear, hindi ba? Parang sa akin kasi, isa ka mambabatas, tapos gagawa ka ng kwento, gagawa ka ng isang fake news, tapos kapwa mo mambabatas ang magsasabing, hindi yan totoo. Diba? Kapwa mo mambabatas, nakasama mo mismo sa BICAM conference. Diba? Ang masasabing, hindi totoo yung sinasabi mo. Sampal. So, kailan pa magsasabi ng totoo? Yun na nga sabi nga natin, diba? Nagiging source of fake news ang mga ganito. At ito ay nakakapanira ng malaki. Mas naaapektuhan ang Pangulo dito. At tingin ko, sa aking palagay, yon ang gusto niyang mangyari. Maapektuhan ng Pangulo dito, maging negatibo ang tao sa Pangulo sa paggamit ng mga fake news na ito. Diba? So, ano nangyayari mga clear? Ang Pangulo, kapag yung mga tao nakikinig sa mga ganito, ang nangyayari? Karamihan sa kanila, naniniwala. At kapag naniwala, ang problema na naman ng gobyerno, sinisisi na naman sa Pangulo. Kahit wala pang problema, mga ka-clear, tandaan natin, ito mismo na usapin tungkol sa impeachment. Anong gusto nilang palabasin? Anong gusto niya palabasin dito? Na ang pera gagastusin para sa impeachment ni VP Sara. Diba? So, pakinggan muna natin ito mga ka-clear. Isa natin kay sana ba yun? Isa natin kay Senator Gatchalian. Ano ba yung sinabi niya? Budget for the president, right? Because technically he has 2 budget cycles left. One more. This and 2027 is his last budget cycle. And some say it seems like it's an election year with this budget, considering bloated ang aid. There's a lot of what's been described as soft pork. Now, Senator Amy Marcos said, she talked about timetable, that come February, there might be, of course, another impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. And in the interview, she describes this as a budget that's meant to ingratiate Malacanang to legislators, especially in the lower house. Diba? Sino ba pinagbibitangan niya? Parang ang gusto niyang palabasin dito, may kamay ang Pangulo. Gagastusan para sa impeachment. Diba? Sige, ulitin natin And in the interview, she describes this as a budget that's meant to ingratiate Malacanang to legislators, especially in the lower house. There's no talk of impeachment and politics. But why would they talk about that naman? Mas they won't talk. At least as far as I'm concerned, there's no talk about that. Everything was purely budget. Everything was purely policy. That's why it took time for us just in the BICAM, it took us time to put things together. No? Diba? Totoo naman mga kaklit. Open ang hearing sa publiko. Nadinig. Napanood. Diba? Napanood. Saan nakuha ni Senator Amy yung kanyang haka-haka, di ba? Na magagamit itong mga ayuda. Kasi normally parang pinipinti, ang laki-laki ng pang-ayuda di ba? Saan niya nakuha yung idea na yung pang-ayuda gagamitin sa pag-impeach kay VP Sara? Di ba? Alam mo, sabi ko nga kanina nung in-interview tayo mga clear, wala na tayong nadinig na maganda mula sa bibig ni Senator Amy patungkol
sa kanyang kapatid, patungkol sa administrasyon ng kanyang kapatid. Diba? Lahat yan, ano? Lahat yan, ano to? Sheryl Banyaga, ano to? Diba? Lahat ng ito, mga ka-clear, ang ginagawa ni Senator Amy. Ito yung nakikita ko. Diba? Ito yung pinanghuhugutan ko. Pinanghuhugutan ko, yung nanggagaling din sa kanya. Lahat na maaaring ikasira ng kanyang kapatid na pangulo natin ngayon, gagawin niya. Hindi kasi kumikibo si PBBM, si Pangulo, pagdating sa kanyang kapatid. Nandun pa rin yung respeto. Alam mo yun, yung pagiging Pilipino. Nandun pa rin yung respeto. Pero kay Senator Amy, parang wala na yun. And, nandito pala si Atty. De Horsey. Ayun. PBBM. Yan. Okay. So, di ba? Attorney, sino Attorney De Horsey yan? Parang kilala ko kung sino. Kilala nyo ba kung sino tinutukoy ni Attorney Glenn na Attorney De Horsey? Shout out, mga kasama natin. Nyo, sa lahat ng mga namumutaw Shout out, Charger. Senator Amy. Diba? Sa bibig ni Senator Amy, wala tayong nadidinig na anumang pagpapaangat sa sarili niyang kapatid. Pero pagpapaangat, Senator Bato, na hindi na nagtatrabaho sa Senado, inaangat niya pa rin. Kasi we cannot say that he's not working because nakikita natin kung may pirma. Where did you see him sign? Hindi mo alam kung pirma niya yun. Di ba sabi niya wala ng contact? Pero mas inaangat niya yung mga taong hindi nagre-report for work. Di ba? Ay, babali na, agoy. So, tuloy tayo, Senator Gatchalian. Diba sabi niya, as far as he's concerned, as far as the hearings were concerned, wala. Everything was purely policy of impeachment and politics. But be, of course, another impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. And in the interview, she describes this as a budget that's meant to ingratiate Malacanang to legislators, especially in the lower house. There's no talk of impeachment and politics. But why will they talk about that naman? Of course they won't talk. At least as far as I'm concerned, there's no talk about that. Everything was purely budget, everything was purely policy. Wait lang, wait lang. Ulitin ko lang yung tanong ni Karen. With this budget cycle. And some say it seems like it's an election year with this budget, considering bloated ang aid. There's a lot of what's been described as soft pork. Now, Senator Amy Marcos said, she talked of a timetable that come February, there might be, of course, another impeachment complaint filed against. Siya una nagtanong about impeachment. Ha? Okay? So, siyempre sasagutin siya. Vice President Sara Duterte. And in the interview, she describes this as a budget that's meant to ingratiate Malacanang to legislators, especially in the lower house. There's no talk of impeachment and politics. But why will they talk about that naman? Ba't tinatanong, why do they talk about it naman? Ikaw nagtanong, di ba? Senator Amy said about the impeachment. So, ang tanong is, walang pinag-usapan sa impeachment. So, ang tanong ngayon ni Karen, ba't naman nila pag-usapan yung impeachment? Diba? So, hindi ko makuha yung gets. Hindi ko makaya, dinalikan ko yung tanong eh. Of course they won't talk. Of course they won't talk. Pero doon sa tanong mo, you brought it up about the impeachment. So, sasagot lang siya, di ba? Pagbigyan nyo na ako dito Okay. Bloated ang aid. There's a lot of what's been described as soft pork. Now, Senator Amy Marcos said, she talked of a timetable that come February, there might be, of course, another impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. And in the interview, she describes this as a budget that's meant to ingratiate Malacanang to legislators, especially in the lower house. Di ba? So, anong ibig niya sabihin doon? Pag sinabi natin ingratiate, di ba? Bring oneself into favor with someone. Trying to please them. Parang ang dating is itong pondong to ay parang, ipi-please yung mga mambabatas. Diba? So, maliwanag naman yung sinabi ni Amy Marcos Senator Amy. Yung soft pork na yan, dahil sa sobrang dami ng ayuda, huge social aid programs, magagamit sa impeachment. That's why she brought that up dito sa issue kay Senator Sherwin. Diba? There's no talk of impeachment and politics. But why will they talk about that naman? Of course they won't talk. At least as far as I'm concerned, there's no talk about that. Everything was Shout purely out, budget, Ilocana. everything was purely policy. That's why it took time for us just in the BICAM, it took us time to put things together. But do you see this as a budget that ingratiates Malacanang to the lower house? I think
Malacanang probably have their own direction. No? As far as I'm concerned, at least in the way we crafted the budget, we coordinated with Malacanang insofar as policy is concerned. We didn't talk about politics, we didn't talk about impeachment. It's mostly policy. Mostly policy. Okay, now other than the words, the cleanest, the sneakiest, if you were to describe this budget, what would it be? Because I've been through so many There's no presidents. sneaky Ayan, action diba? with it. Ang description ng Pangulo sa budget na yan, ito pinakamalinis. Pero, para makontra lang ang Pangulo, sneaky yes. So, nakita niyo yung pinaka-negative. Negative to the maximum level. Para lang maging negatibo ang tingin ng tao sa Pangulo. Sneaky yes. See the word. Na parang wala nang ginawang tama yung kanyang kapatid, kundi man loko. Samantalang yung mga nakapaligid sa kanya, di man lang niya inasam na mapakinggan kung ito mga nasa tabi niya, inaloko talaga ng pondo. Diba? This budget because everything discussed in front of the open BICAM. Kasi sinabi ni Senator Amy, the hearing was tinagtad lang daw yung pork. O, see? Anong sinasabi na ni Senator Sherwin? Open to the public, yung BICAM conference. So, kung ano yung nadinig, ano yung ginawa, diba? Yun yung pinag-usapan. Yun yung pinag-usapan. At nadidinig yun ng tao. The hearing was open, the amendments were open, the BICAM was open, so everything was open. So everything was discussed. The documents were uploaded all in the website, the proponents were uploaded all in the website. There's nothing sneaky, everything was out in the open. That's why there's a lot of comments whether it's good or bad, because that's the whole essence. And I don't mind if there are criticisms, there are bad comments, but that's the whole point. We debate on these policy issues. No? What we don't want to debate on is corruption. And I think there's no, in my opinion, at least from what I hear, walang debate sa corruption because there's a lot of reforms that went in. Whether you agree on this budget or you don't agree on this budget, whether you agree on this policy or not, that's good because that's part of the transparency efforts and that triggered all of these debates. So, di ba, maliwanag. O, sinasabi mo, sneaky yes? Oo, pwede kayo magkomento ng kung ano-ano. Pero as far as they are concerned, yung mga nandiyan sa hearing, open to. In-upload pa to. Pati yung report dito, uploaded. Di ba? So, yung iba, mga kaklis, sa totoo lang, gumagawa na lang ng haka-haka. Haka-haka. Di ba? Makanega lang ba? May masabi lang. Para masira ang Pangulo. Kasi naging issue ang budget no nakaraan. Diba? Kaya ang galing-galing talaga, sabi nga nila, ang galing-galing talaga ng mga troll, no, na kumakalaban sa Pangulo. Kasi sa lahat ng pwede na gawing negatibo, gagawa ng kwento para lang maging negatibo ang Pangulo. Ayan, no? Mismo, si Senator Sherwin ang nagsabi, walang pinag-usapan sa impeachment, walang pinag-usapan sa politics, nadinig ng taong bayan, open for public. Diba? Ang hearing. Diba? Open to the public lahat. Ang nangyari sa BICAM conference. Oh. So, paano sasabihin ni Senator Amy na sneaky yes? Diba? Pero, hula-hula lang yung nais niyang paritingin. Even siya, sinabi niya, yes, wala na pag-usapan tungkol sa impeachment. Eh, siya daw ay nagiging malisyoso lang. Napipilitan daw siya maging malisyoso. Why? Bakit kailangan ka mapilitan maging malisyoso kung nakikita mo namang malinis ang naging BICAM conference? Bakit kailangan mong lagyan ng mali siya at ipaabot sa taong bayan na ito yung naiisip mo when in fact, mali siya mo lang pala yun? Diba? Congrats Attorney Kahel, yung alagad ba ni Attorney Empoy, pumasa na? Oh, Journey to the Moon. Ronald MCGI. Ayan. Attorney Kahel, thank you. Thank you. Congrats. Ayan. Vilma Sorilla, blessed. Happy evening, mga ka-Clear family. Hi, standing there. Thank you po. Okay, wala kanyang good governance. Thank you. Dagdagan natin na good governance with action. Kasi may good governance na bibig lang eh. Ibahin natin yun. Ibahin natin ang Pangulo. Good governance with action. Also, include natin si Vico Soto, si Mayor Vico Soto, na uma-action. Okay? Okay, mga Clear. So, tuloy tayo. Yan, nadinig nyo na, pinasinungalingan ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga haka-haka, mga fake news Ni Amy Marcos. Senator Amy Marcos. Dinurog! Dito daw sneaky yes kasi open to the public. O, sige. Tama. Tuloy pa natin. Aray Now, ko po. how would you describe this budget? I've been through budgets wherein it's been described. For example, this is an inclusive budget. This is an agriculture budget. I don't think I've ever heard that though. I mean, in the last how many presidents, but this is, let's say, an education budget. This is something. This is a bill budget. What budget is this? From the onset, when I was appointed as the finance chairman in the Senate,
I said this will be an education budget. And we allocated 1.3 trillion pesos, the highest ever, about 4.4% of GDP, the highest ever also. This Okay tayo, Ma'am Clear, pinasinungalingan niya na ha. O, ito pa, sige ito. O, sige. Pero, Ma'am Clear, hindi ko naman take up itong buo Ito, pero, hindi kasi siyang topic ko. Pero, Okay lang, may mga attorney. sinabi ito sa press con na ite-take up ko, Ma'am Clear. O yan. Sika naman, si Tulfo. Na lumalabas na, na naman, itong si Senator Erwin. Senator Erwin, magtanong ka muna sa magagaling mong abogado. O accountant, financial management na experts ang tungkol sa unprogrammed. Meron siyang topic, mga kaklir. Di daw niya alam kung paano mangyayari sa unprogrammed. Di ba ang tagal na nito naging congressman? Alam mo, tingin ko, dapat bago magpa-press ko, dapat magpa-review ka muna sa mga financial experts, accountants, mga clear I will tell you, sinabi ko na kahagabi, mismo, si former Justice, Supreme Court Justice Carpio, sinabi niya, there's nothing wrong with the unprogrammed appropriations. Kasi 3 lang yan. Diba? For the foreign assisted projects, risk management, and AFP modernization. Ang sabi ni Congressman, ni dating Supreme Court Justice Carpio, walang problema sa appropriations. Ang kailangan na tutukan dyan kung paano i-implement. Diba? Dapat alamin muna ni Senator Erwin paano ba gumagana yung foreign assisted projects. Paano kung na-finalize ito. Diba? Yung loan agreement regarding the foreign assisted projects. Nagkaroon ito, na-finalize ito. Let's say, February 2026. February 2026. Halimbawa, tapos, di ba wala tayong unprogrammed appropriations? Naka-standby funds. Ito naman ay magagawa lang mga klip pag may excess revenues. Excess funds. At ito ay isa-certify pa. Diba? Kapag wala tayo wala tayong unprogrammed appropriations, hindi natin nasabayan itong foreign assisted projects na to. Matutumbasan. Diba? Diba sinabi ko sa inyo, magkakaroon pa tayo ng pagbabayad ng commitment fee. Dahil hindi tayo nakatupad. Kapag nag-supplemental budget, mga kaklear, pag supplemental budget at hihingi tayo, diba, it will take a lot of time. Magkakaroon ng, magkakaroon na naman ng proposed budget for that, proposed supplemental. Same scenario. Tapos ipapasa ng DBM, diba? Aralin, isasubmit. Ngayon, sa Kongreso, magkakaroon ng hearing. First, second, third hearing. Kakaroon ng hearing siguro yan. Tatatawag pa, bakit ganyan. So pag may camera yan, baka na naman magkaroon ng grandstanding. Hindi naman sasabing lahat. Pero baka magkakataon na. Ilang buwan matatapos. Sabi ko nga itong national budget, kailan matatapos? Diba? December 29. So, sa akin lang, kung di naiintindihan, ito si Senator Erwin, yung patungkol sa unprogrammed appropriations, aralin niya muna bago siya magsalita. Okay, tuloy tayo. Pero dito, iba topic siya. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman na panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung 1-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na gano'n. So, di ba? Pinasinungalingan na naman niya yung sinabi ni Senator Amy. Diba? Kasi dapat ipakita ni Senator Amy, saan ang basihan mo? Kasi inaangat na naman niya, sa opinion niyang yun, inaangat na naman niya si VP Sara at inababa na naman niya ang kanyang kapatid. Okay? Wala siya nakita. I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun. Di ba? Saan niya ba nakuha yung idea na yun? Sige, dito pa mga clear. Okay, sige, pasok tayo dito. Listen lang natin. Once again at the center of political debate. In the House of Representatives, lawmakers are pushing back against remarks by Senator Amy Marcos, who said that so-called soft power could be used to push an impeachment case against the Vice President. News 5 House correspondent Marian Enriquez has the Yan na yun. With the impeachment clock ticking, House lawmakers are rejecting claims that political favors or promised projects are driving renewed impeachment moves against Vice President
Sara Duterte. This follows comments by Senator Amy Marcos, who earlier suggested that soft pork in the budget could be used to influence lawmakers into supporting a new impeachment complaint. At the House, congressmen insist impeachment is about accountability, not transactions. House Committee on Public Accounts Chair Diba? Kasi ang gustong palabasin dito mga kapatid, Senator Amy, para bang, huwag na kayo magsampa ng impeachment. Kung magsasampa kayo, gusto niya ipakita agad sa tao na pag nagsampa ang sino man ng impeachment dito sa House, binayaran. Yun ang gusto niyang palabasin. Na walang merito yung impeachment na yan, binayaran lang kayo. Yun. Yan ang gusto niyang ma-spread doon sa mga taong pwedeng maniwala sa kanya. At maikalat pa to sa mga taong and because of hindi na mag-a-analyze, kundi maniniwala na lang sa kanya. Party List Representative Terry Ridon said impeachment proceedings are not transactional and are not dependent on any promised funding. Tandaan natin mga ka-clear. Lahat, di ba? Yung kanyang pinsan, di umano, ang tawag niya, Bonjing Mastermind, gusto niya papanagutin. Gusto niya papanagutin. Sabi natin, labas mo yun ng ebidensya, go and file a case. Directly to the ombudsman. Total, alam mo, ikaw nagbibintang na mastermind siya, then go ahead. Walang pipigil sa kanya magdemanda diyan kay mastermind. Pero yung pinsan niya, tinuturo niya. At natin, may hawak ka na bang ebidensya? Kasi kung meron na, go. Pero kay VP Sara, ang dami-dami ng itinuturong ebidensya, ayaw niya pa rin pasimulan. Ayaw niya pa rin mapadinig ang tungkol sa mga fake, na di umanong fake na mga resibo. Attorney pamangkin po ni Attorney Kahel ang pumasasabar. Ay, sorry naman, oo. So si Lemon. Tama ba? Okay, attorney pamangkin po ni Ate Kahel ang pumasasabar. So si Lemon. Tama ba ako? O sige, basta yung pamangkin ni Ate Kahel, congratulations. Anong name niya ulit? Paki nga, para mabuo natin yung pangalan, ma-congratulate natin. Okay? Thank you, Mylene. He also said the grounds for impeachment remain unchanged. Whatever moves that will happen by the 6th of February will be undertaken independently of whatever it is that is being alleged. No? Kasi impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment Diba? Ito lang mga clear. Kung talagang gusto ni Senator Amy ng katotohanan at mapanagot ang dapat mapanagot. Hindi lang ang pinsan niya. Pati si VP Sara. At kung meron din dapat panagutan, si Senator Bato. Kung meron man, doon sa ICC, huwag mong pigilan. Diba? Bias siya eh. Nagiging bias siya. Diba? Basta pagdating sa mga Duterte, sa mata niya, walang dapat pag-usapan. proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. Ridon added the clarity is still needed on the Supreme Court's pending motion for reconsideration on the dismissal of last year's impeachment complaint. A reversal, he said, could allow impeachment proceedings to resume without refiling. Meanwhile, the Makabayan bloc denied claims that any specific funds have been set aside to backroll an impeachment effort. Kahit si Congressman Pino, walang sinet aside na pondo para sa impeachment ni VP Sara. Di ba nakakahiya, mga kakliyan? Gagawa ka ng kwento, gagawa ka ng senaryo. Tapos kapwa mo mambabatas, sasabihin na kasinungalingan niya. Di ba? Natagpo ang nagsisinungaling, ito mga statement ni Senator Amy, yung kapwa niya mambabatas, ang nagsasabing kasinungalingan yun. Di ba? Well, yun lang mga ka-clear. Yun lang, di ba? So, thank you so much sa aking mga MIBs. Dith Makanip. Salamat, Attorney. Canada. Thank you, Sampi 0026. Masyadong Mahaba-haba to. Actually, may topic ulit si Attorney Claire dito sa tungkol sa mga fake news. Pero based dun sa kanyang wait lang Dali lang. Attorney, wait lang. Nani, wait lang. Wait lang. Natatawa ako doon sa thumbnail ni Attorney Claire kasi nga si Pambansang anak ng kamoting Pambansang, sino to?